Naisip mo na ba kung bakit laging may anim na sinag ang isang snowflake? O bakit saktong-sakto ang pagkakabuo ng mga buto sa mirasol na tila perpektong spiral? Hindi ba nakakamangha kung paanong ang mga sinaunang sibilisasyon, kahit hindi nag-uugnay, ay nakapagtayo ng mga piramide at templo na may kamangha-manghang mathematical precision? Ang sagot sa lahat ng tanong na ito ay maaaring matatagpuan sa iisang konsepto, ang sagradong geometriya. Hindi ito simpleng aralin sa eskuwela tungkol sa mga tatsulok o parihaba. Ito ay isang aral na nagsasabing ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng wika ng hugis, numero at proporsyon. Sa bidyong ito, lalakbayin natin ang kasaysayan upang basahin ang banal na kodigo na ito. Aalamin natin, ito ba ay sinaunang karunungan, ang susi sa pag-unawa ng realidad, o isa lamang koleksyon ng magagandang pagkakataon na gustong-gusto ng ating isip na hanapin? Maghanda dahil magsisimula na tayo sa paglubog sa heometriya ng lumikha. Upang maunawaan ang puso ng sagradong heometriya, kailangan nating bumalik sa libu-libong taon ang nakalipas. Ang mga sinaunang Griego, Ehipsyo, Hindu at Tsino, lahat sila ay naniniwalang ang tiyak na heometrikong hugis ang pundasyon ng lahat ng bagay. Ipinahayag ni Pilosopo Plato na ang mundo ay binubuo ng limang perpektong anyo na iniuugnay niya sa mga elemento. Ang kanyang guro, si Pythagoras, ay nagdeklara na lahat ay numero dahil naniniwala siya na ang batas ng matematika ay hindi lang namamahala sa mga planeta, kundi pati na rin sa musika at sa mismong kaluluwa ng tao. Para sa kanila, ang heometriya ay hindi lamang agham, kundi banal na karunungan, isang paraan para maabot ang isip ng tagapaglikha. Nakita nila rito ang isang tulay sa pagitan ng material at espiritual na mundo. Ang mismong ideya ng sagradong heometriya ay simple lang. Kung mayroong mga universal na batas ng pisika, dapat mayroon ding mga universal na padron kung paano gumagana ang pisikang ito. At ang mga padron na ito ay geometrical. Ito ang paniniwala na ang lahat ng bagay, mula sa atom hanggang sa pinakamalaking galaksiya, ay nilikha ayon sa iisang at nagkakaisang plano or blueprint. Umisa tayo sa pinakaugat ng aral na ito, ang pangunahing konsepto: kung ano ang nasa itaas, siya ring nasa ibaba. Ang prinsipyong hermetiko na ito ay nagpapahiwatig na ang mga batas na namumuno sa makrokosmos o ang kalawakan ay saktong inuulit sa mikrokosmos, sa loob ng tao, sa selula o maging sa atomo. Ang sagradong heometriya ang biswal na naglalarawan ng prinsipyong ito. Halimbawa, tingnan ang modelo ng isang atomo kung saan umiikot ang mga elektron sa paligid ng nucleus. At pagkatapos, tingnan naman ang solar system, ang mga planeta na umiikot sa araw. Nakakamangha ang pagkakahawig, hindi ba? Ayon sa mga naniniwala sa sagradong heometriya, hindi ito nagkataon lang. Ito ay iisa at parehong geometrical at enerhiyang pattern na nagpapakita sa iba't ibang antas ng pag-iral. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga hugis na makikita sa kalikasan, sa ating katawan, at sa mga kristal, maaari nating maunawaan ang mga prinsipyo kung paano binuo ang mga malalayong bituin at galaxies. Ito ang paghahanap sa universal na wika ng paglikha na parehong naglalarawan sa pinakamaliit na butil ng buhangin at sa buong kawalang hanggana ng kosmos. Kung sasaliksikin natin ang pinakauna at pinakapangunahing pundasyon ng banal na heometriyang ito, walang dudang ang bilog ang ating matutuklasan. Bago pa man naimbento ang pagsulat, sinasamba na ng mga tao ang araw at buwan, mga perpektong bilog sa kalangitan. Ang bilog ay simbolo ng pagkakaisa, pagiging buo, at kawalang hanggan. Wala itong simula at wala itong katapusan.
Lahat ng punto sa gilid nito ay magkasing layo sa gitna. Kaya naman ito ay naging sagisag ng pagkakapantay-pantay at banal na katarungan. Ito ang unang hugis na lumilitaw mula sa kawalan, mula sa isang nag-iisang punto na lumalawak sa lahat ng direksyon. Sa mga espiritual na tradisyon, ang bilog ay kumakatawan sa Diyos, sa walang hanggan at sa espiritu. Sa larangan ng biyolohiya, ang unang forma ng buhay, ang selula, ay may hugis na bilog o globo. Ang mga planeta, bituin, patak ng tubig, ang balintataw ng ating mata, lahat ay naghahangad na maging ganitong perpektong hugis. Ang bilog, ang alpha at omega, ang simula ng paglikha at sagisag ng pagiging kumpleto na naglalaman ng potensyal ng lahat ng iba pang hugis. Ano ang mangyayari kung kukuha tayo ng dalawang magkaparehong bilog at ipapatong natin sila sa paraang ang sentro ng isa ay nasa mismong gilid ng kabilang bilog? Matatagpuan natin ang isa sa pinakamisteryoso at pinakamakapangyarihang hugis sa sagradong heometriya, ang Vesica Piscis. Mula sa Latin, nangangahulugan itong pantog ng isda. Ang simbolo na ito ay parang mata o kaya naman isang butil. Kinakatawan nito ang unang gawa ng paglikha, ang paghihiwalay ng pagkakaisa tungo sa dalawa. Ito ang pagsilang ng dualidad o dalawang magkasalungat na panig, ang liwanag at dilim, lalaki at babae, langit at lupa. Ito ang banal na tagpuan ng dalawang mundo, ang espiritual at ang material. Mula sa hugis na ito, mula sa sinapupunan ng kosmos, nagmumula ang lahat ng iba pang geometric na hugis. Sa Kristyanismo, naging sagisag ito ni Hesukristo. Ngunit mas matanda pa ito at makikita ang Vesica Piscis sa sining ng Ehipto, Mesopotamia at India. Ang Vesica Piscis ay isang tarangkahan, isang portal kung saan pumapasok ang espiritu sa materya. Dito nagiging totoo o nakikita ang mga bagay na dating hindi nahahayag. Ito ang heometriya ng paglikha sa sanlibutan. Mula sa proseso ng paglikha na sinimulan ng Vesica Piscis, dumako naman tayo sa susunod na simbolo, ang tinatawag na seed of life o buto ng buhay. Ito ay binubuo ng 7 bilog na magkasing laki. Ang unang bilog ay nasa gitna at 6 legs pa ang nakapalibot dito na nagtatagpo sa sentro. Ang pattern na ito ay parang bulaklak at sumisimbolo sa 7 araw ng paglikha na binanggit sa maraming relihiyon sa mundo. Ang bawat bilog ay kumakatawan sa isang bagong araw o bagong yugto ng paglalang. Ang buto ng buhay ay isang universal na simbolo ng kapanganakan, pagkamayabong at simula ng bagong siklo. Nakakamangha, pero ang parehong pattern na ito ay makikita rin sa kalikasan, lalo na sa micro level. Kapag ang isang fertilized egg ay nagsimulang maghati, dadaan ito sa mga yugto ng 2, 4 at 8 sel. Ang istruktura na nabubuo nito ay nakakagulat na katulad ng buto ng buhay. Para sa mga sinaunang tao, hindi ito basta nagkataon lang, kundi isang patunay na ang proseso ng paglikha ng universo at ang proseso ng pagsilang ng bagong buhay ay sumusunod sa parehong geometric laws or batas ng geometria. Kung patuloy nating gagawin ang mga bilog batay sa parehong prinsipyo ng buto ng buhay, makukuha natin ang isa sa pinakatanyag at iginagalang na mga anyo sa sagradong heometriya, ang bulaklak ng buhay. Ito ay isang masalimuot na disenyo na binubuo ng 19 na nagkakapatong na bilog na nakapaloob sa isang mas malaking bilog o globo. Pinaniniwalaan na ang simbolong ito ay nagtataglay ng lahat ng posibleng geometrikong anyo, lahat ng batas pang matematika, at lahat ng pisikal na konstante ng ating universo. Ito raw ang orihinal na balangkas o ang unang plano kung saan nilikha ang lahat ng umiiral. Nakakamangha
na ang larawan ng bulaklak ng buhay ay natagpuan sa iba't ibang sulok ng planeta, sa mga kulturang tila walang anumang koneksyon sa isa't isa. Makikita ito sa templo ni Osiris sa Abydos, Egypt, sa Forbidden City sa Beijing, sa mga sinaunang sinagoga sa Israel, at maging sa mga templo sa India at Japan. Paano kaya nalaman ng mga sinaunang tao ang tungkol sa napakasalimuot na simbolong ito? Para sa marami, ito ay matibay na patunay sa pagkakaroon ng nag-iisang pinagmulan ng sinaunang kaalaman hinggil sa estruktura ng realidad. Sa loob ng masalimuot na disenyo ng bulaklak ng buhay, Flower of Life, may nakakubling isa pang mahalagang padron, ang bunga ng buhay, Fruit of Life. Ito ay binubuo ng 13 bilog na pinili mula sa kabuoang balangkas. Itinuturing ang 13 bilog na ito bilang pambabaing aspeto ng paglikha na siyang pundasyon kung saan nagmumula ang lahat ng bagay. Subalit, para maaktibo ang potensyal na ito, kinakailangan ang panlalaking enerhiya na kinakatawan ng mga tuwid na linya. Kapag pinagdugtong natin ang sentro ng lahat ng 13 bilog gamit ang tuwid na linya, makakabuo tayo ng isang kahangahangang figura, ang kubo ni Metatron, Metatron's Cube. Ipinangalan ang hugis na ito kay Arkanghel Metatron na sa ilang mistikal na paniniwala ay kilala bilang tagapagbantay ng mga misteryo ng kalangitan at eskriba ng Diyos. Ang kubo ni Metatron ay maituturing na mapa ng paglikha. Ipinapakita nito kung paano kumakalat ang enerhiya mula sa iisang sentro patungo sa lahat ng direksyon upang makabuo ng balanse at magkakatugmang istruktura. Ito ang pagbabago mula sa malambot at madamdaming kurba patungo sa malinaw at lohikal na balangkas ng mga tuwid na linya. Ito ang transisyon mula sa puro potensyal patungo sa aktwal na pagsasakatuparan, kaya narito na tayo sa Metatron's Cube. Ano ba talaga ang napaka-espesyal dito? Ito ay dahil, sa loob nito, parang isang Matryoshka doll, matatagpuan ang lahat ng 5 platonic solids, ang pundasyong batong panimula ng ating three-dimensional 3D reality. Ang Metatron's Cube ay maituturing na isang geometric key na nagbubukas ng ating pag-unawa sa istruktura ng materya. Pinag-iisa nito ang prinsipyong pambabae na kinakatawan ng mga bilog, spheres, mula sa Fruit of Life at ang prinsipyong panlalaki na ipinapakita sa pamamagitan ng tuwid na mga linya. Ang hugis na ito ay sumisimbolo sa balanse sa pagitan ng intuisyon at lohika, ng damdamin at isip. Ayon sa mga naniniwala sa esotericism, ang pag-meditate sa Metatron's Cube ay nakatutulong na balansehin ang mga enerhiyang ito sa loob ng isang tao at i-tune up ang sarili sa maayos na panginginig, harmonious vibrations ng universo. Ito ay isang kasangkapan upang maunawaan kung paano nagmumula sa iisang pinagmulan ang lahat ng iba't ibang anyo na nakikita natin sa ating paligid. Ipinapakita nito na sa likod ng tila kaguluhan ng nakikita nating mundo ay nakatago ang perpektong kaayusan. Tingnan natin ng mas detalyado ang tinatawag na platonic solids na nakatago sa loob ng Metatron's Cube. Sila ay 5 natatanging three-dimensional na hugis kung saan pantay-pantay ang lahat ng kanilang mukha, gilid at anggulo. 5 lamang ang mga ito. Ang tetrahedron na may 4 na tatsulok na mukha, ang cube, 6 na parisukat na mukha, ang octahedron, 8 tatsulok na mukha, ang dodecahedron, 12 limang sulok na mukha, at ang icosahedron, 20 tatsulok na mukha. Ang sinaunang Griyegong pilosopo na si Plato ay naniwala na ang 5 hugis na ito ang siyang bumubuo sa mga batong panulok ng universo. Iniugnay niya ang mga ito sa 5 elemento. Ang tetrahedron
ay sa apoy dahil sa matutulis na dulo nito. Ang cube ay sa lupa dahil sa matibay nitong katatagan. Ang octahedron ay sa hangin dahil tila magaan ito. Ang icosahedron ay sa tubig dahil ito ang pinakamakinis o pinakamadaloy. At ang dodecahedron, ang pinakahiwaga sa lahat, ay iniugnay niya sa ayaw, eter, imite o espiritu na siyang bumubuo sa mismong kosmos. Ito ay isa sa mga pinakaunang pagtatangka upang ilarawan ang mundo sa pamamagitan ng matematika at geometriya. At hanggang ngayon ay nakakamangha pa rin ito dahil sa taglay nitong kagandahan at lalim. Ngayon, pag-usapan naman natin ang numerong tinatawag na banal na proporsyon or mas kilala bilang golden ratio. Ito ay isang irrational na numero na humigit kumulang katumbas ng 1.6 na 1/8 o 2.618 at sinisimbolo ng Griegong letra na phi, F. Ang pambihira rito ay kapag hinati mo ang isang segment o linya sa dalawang bahagi, kung saan ang ratio ng kabuuan sa mas malaking bahagi ay katumbas ng ratio ng mas malaking bahagi sa mas maliit. Ang ratio na yon ay katumbas mismo ng numerong phi. Mukhang komplikado pakinggan, pero ang totoo, ang proporsyong ito ay makikita natin sa kalikasan at sining, halos sa lahat ng dako. Ang proporsyon ng katawan ng tao, ang ayos ng mga dahon sa tangkay, ang istruktura ng kabibi ng Nautilus, maging ang double helix ng DNA. Lahat ng ito ay sumusunod sa golden ratio. Ginamit ng mga sinaunang Griego ang proporsyong ito sa pagtatayo ng Parthenon at ginamit din ito ni Leonardo da Vinci sa kanyang mga obra kasama na ang sikat na Mona Lisa. Pinaniniwalaang ang mga bagay na ginawa at inayos ng naaayon sa golden ratio ay itinuturing ng ating mga mata na pinakamaharmonya at pinakamaganda. Ito ang mathematical code ng kagandahan. May matinding kaugnayan sa golden ratio ang isa pang kilalang mathematical sequence, ang tinatawag na Fibonacci numbers. Nagsisimula ito sa 0 at 1 at ang bawat sumusunod na numero ay katumbas ng pinagsamang halaga ng dalawang nauna dito. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 at nagpapatuloy pa hanggang sa walang hanggan. Ano naman ang koneksyon nito sa golden ratio? Ang nakakagulat, kapag hinati mo ang anumang numero mula sa Fibonacci sequence sa nauna nitong numero, ang resulta ay lalo't lalong lalapit sa phi, F, ang mismong divine proportion na ito. Pero ang pinakakahanga-hanga ay kung paano lumilitaw ang sequence na ito sa kalikasan. Ang bilang ng petals o talulot ng karamihan sa mga bulaklak ay tumutugma sa Fibonacci numbers. Ang pagkakaayos ng mga buto sa sunflower at maging ang mga kaliskis sa pine cone ay bumubuo ng mga spiral na ang bilang ay naaayon din sa Fibonacci numbers. Ang sequence na ito ay naglalarawan ng mga batas ng paglago at reproduksyon sa buhay na kalikasan. Ito ay maituturing na isang uri ng algorithm na ginagamit ng kalikasan para likhain ang mga forma nito habang naghahangad ng pinakamataas na bisa at harmonia. Sa pagsasama ng golden ratio at ng Fibonacci sequence, lumalabas ang isa pang fundamental na hugis ng universo, ang spiral. Hindi ito ordinaryong spiral, kundi ang logarithmic o mas kilala bilang ginintuang spiral, golden spiral. Maaari itong buuin sa pamamagitan ng pagguhit ng mga arko sa loob ng mga parisukat na ang mga gilid ay katumbas ng mga numerong Fibonacci. Ang formang ito ay may kakaibang katangian. Patuloy itong lumalaki nang hindi nagbabago ang itsura. Dahil dito, ang spiral ay itinituring na simbolo ng ebolusyon, paglago, at walang hanggang pag-unlad. Makikita natin ang spiral na ito saan man tayo tumingin, mula sa napakaliit na double helix ng ating DNA hanggang sa malalaking spiral arms ng mga galaksiya, kabilang na ang ating sariling Milky Way.
Ang mga balat ng kabibe, mga sungay ng hayop, mga buhawi, mga bagyo, at maging ang paraan ng paglipad ng lawin habang umaatake sa kaniyang biktima. Lahat ng ito ay sumusunod sa landas ng Golden Spiral. Ito ang pandaigdigang padron ng paggalaw at paglago ng enerhiya sa buong universo. Ipinapakita sa atin ng spiral kung paano lumalaki ang buhay na patuloy na bumabalik sa pinanggalingan nito, ngunit sa mas bago at mas mataas na antas. Ngayon, isipin ninyo ang isang hugis na parang donut o singsing. Sa sagradong geometriya, ito ay tinatawag na torus. Ito ay isa sa pinakamahalaga at fundamental na hugis na naglalarawan sa kung paano gumagalaw ang enerhiya. Ang torus ay isang sistema na kayang panatilihin at isaayos ang sarili nito. Ang enerhiya sa loob nito ay umiikot. Umaagos ito palabas sa isang dulo o pole, kumakalat sa ibabaw at bumabalik sa sentro sa pamamagitan ng kabilang dulo. Ang prosesong ito ang lumilikha ng patuloy at balancing field ng enerhiya. Naniniwala ang mga siyentipiko na ganitong hugis din ang electromagnetic field sa paligid ng tao, ang ating aura, sa paligid ng daigdig, ang magnetosphere, na nagtatanggol sa atin mula sa radiation ng araw at maging sa paligid ng mga atom. May ilang teorya pa nga ang nagsasabi na ang buong universo ay may hugis din ng isang dambuhalang torus. Ang hugis na ito ay ang perpektong modelo para sa anumang matatag na sistema, mula sa isang mansanas hanggang sa isang bituin. Ipinapakita nito kung paanong ang enerhiya ay maaaring umikot ng hindi nauubos at patuloy na nagre-renew ng sarili. Naisip mo na ba kung ano ang koneksyon ng isang pako, ng isang snowflake, at ng dalampasigan? Lahat sila ay tinatawag na fractal. Ang fractal ay isang geometric figure na inuulit ang sarili nito, anuman ang laki o liit ng titingnan mo. Kung lalapitan mo ang isang larawan ng fractal, makikita mo pa rin ang parehong disenyo na makikita mo sa malaking imahe, at magpapatuloy ito ng walang hangganan. Ito ang tinatawag nating prinsipyo ng self-similarity o pagkakapareho sa sarili. Gustong-gusto ng kalikasan ang mga fractal. Ang mga sanga ng puno ay parang maliit na bersyon ng mismong puno, at ang maliliit na tangkay sa mga sanga ay mas pinagmamaliit pang kopya. Ang circulatory system ng tao, ang kidlat, ang mga hanay ng bundok, pati na ang mga ulap, lahat ng ito ay fractal structure. Sa pamamagitan ng fractal, nagagawang makalikha ng kalikasan ng napakasalimuot na mga bagay gamit lamang ang napakasimpleng patakaran na paulit-ulit. Sa sacred geometry, ang mga fractal ay isa pang pagpapakita ng prinsipyong kung ano ang nasa itaas, siya ring nasa ibaba. Ipinapakita nila kung paanong ang walang katapusang pagkakaiba-iba at pagiging komplikado ng mga hugis ay pwedeng magmula sa isang napakasimpleng algorithm. Ito ang geometriya ng kaguluhan, chaos, at kaayusan, order, sa iisang pagkakataon. Ang mga sinaunang arkitekto, sinasadya man o hindi, ay gumamit ng mga prinsipyo ng sagradong geometriya sa pagtatayo ng kanilang pinakamahahalagang istruktura. Halimbawa, tingnan natin ang mga dakilang piramide sa Giza. Ang kanilang mga proporsyon at pagkakaayos ay nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang katumpakan sa mga konstanteng matematikal tulad ng pi at phi. May paniniwala ring ang sukat nila ay tumutugma sa laki ng mundo at sa bilis ng pag-ikot nito. Ang mga katedral na gotiko naman sa medieval Europe ay parang mga tunay na simponiya ng bato at liwanag na binuo batay sa flower of life at sa ginintuang proporsyon, golden ratio. Ang hugis ng mga arko, ang ayos ng mga bintana, at ang pangkalahatang proporsyon, lahat ng ito ay kinalkula para makalikha
ng espesyal na espasyo ng enerhiya sa loob na nakakatulong sa pagdarasal at pag-angat ng espiritu. Maging ang mga sinaunang estrukturang megalitiko tulad ng Stonehenge ay nagpapakita ng malalim na pagkaunawa sa astronomiya at geometriya. Para sa mga sinaunang tao, ang arkitektura ay hindi lang simpleng pagtatayo. Ito ay isang paraan para gayahin sa lupa ang harmoniya ng kalangitan. Ang sagradong geometriya ay hindi lang naging wika para sa mga arkitekto, kundi maging para sa mga tanyag na pintor. Ito ay lalong nag-alab noong panahon ng Renaissance, kung saan magkaagapay ang sining at agham. Si Leonardo da Vinci ay lubos na nahumaling sa paghahanap ng matematikang harmonya sa lahat ng aspeto. Ang tanyag niyang Vitruvian Man ay ang perpektong representasyon ng tao na nakabilanggo sa bilog at parisukat na sumisimbolo sa pagkakaisa ng espiritual at ng material na mundo. Sa kanyang mga obra tulad ng Ang Huling Hapunan at Mona Lisa, makikita ang paggamit niya ng ginintuang rasyo, golden section, upang makabuo ng perpektong komposisyon na agad umaakit sa mata at nagbibigay ng pakiramdam ng kaayusan at kagandahan. Naniniwala ang mga pintor na sa paggamit ng mga banal na proporsyon na ito, hindi lang nila kinokopya ang realidad, kundi ibinubunyag nila ang nakatago at perpektong istruktura nito na naglalapit sa manonood sa pag-unawa sa banal na disenyo ng may kapal. Sa ganoong paraan, ang sining ay naging isang uri ng pagtuklas sa universo sa mga espiritual na tradisyon ng silangan. Ang sagradong geometriya ay ipinapahayag sa pamamagitan ng mga mandala at yantra. Ang mandala na nangangahulugang bilog sa Sanskrit ay isang masalimuot na geometrical na disenyo na sumisimbolo sa universo. Karaniwan itong ginagawa sa paligid ng isang sentrong punto at binubuo ng mga konsentrikong bilog, parisukat at iba pang simbolo. Ang paglikha at pagmuni-muni sa isang mandala ay isang uri ng meditasyon, isang paraan upang i-focus ang kamalayan at kumonekta sa sarili mong panloob na sentro. Samantala, ang mga yantra ay mas simpleng geometrical na diagram na ginagamit sa Hinduismo at Tantrismo bilang mga kasangkapan para sa pagninilay-nilay at pagsamba sa mga Diyos. Bawat linya at hugis sa isang yantra ay may kanya-kanyang malalim na simbolikong kahulugan. Pinaniniwalaan na ang mga figurang ito ay hindi lamang sumisimbolo sa enerhiyang kosmiko, kundi nagsisilbi rin itong tahasang daluyan o tagapaghatid ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagpukus sa yantra, maaaring makipag-ugnay ang isang tao sa isang tiyak na vibration at makahatak sa kanyang buhay ng mga katangiang inaasam, maging ito man ay kasaganaan, proteksyon, o espiritual na kaliwanagan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang geometriya ay hindi lang nakikita, kundi naririnig din? Ang agham ng cymatics, kimatika, na itinatag ng Swiss scientist na si Hans Jenny ay nag-aaral kung paanong ang tunog at vibrasyon ay nakakaapekto sa materya. Napakalinaw ng mga eksperimento. Naglalagay sila ng manipis na buhangin o asin sa ibabaw ng metal na plato at pagkatapos ay ginagamitan ito ng tunog na may partikular na frequency mula sa isang generator. At dito na nangyayari ang himala. Ang buhangin ay gumagalaw at nagiging komplikado at perpektong simetriko na geometrikong disenyo. Sa sandaling baguhin ang frequency ng tunog, agad ding nag-iiba ang hugis o disenyo. Ang mga disenyong ito ay nakakagulat, nakahawig ng mga simbolo ng sacred geometry, ng mga mandala, at maging ng mga hugis na makikita natin sa kalikasan, gaya ng shell ng pagong o ang istruktura ng mga diatom algae. Ito ay malinaw na nagpapatunay sa sinaunang ideya na ang universo ay pawang vibrasyon, pawang musika, at ang sacred geometry ang nakikitang anyo
ng kosmikong simponyang ito. Ang lahat sa mundo ay may sariling frequency at ang frequency na ito ang nagtatakda ng kanyang hugis. Sa unang tingin, parang ang sacred geometry ay bagay lang sa mga sinaunang mistiko at mga pintor. Pero sa ika-21 siglo, muling binubuksan ng mga siyentista ang mga prinsipyong ito sa pinakamalalim na bahagi ng realidad. Sinasabi sa atin ng quantum physics na ang pundasyon ng materya ay hindi matitigas na partikula, kundi mga vibrating na enerhiyang larangan. Ayon naman sa string theory, ang lahat ng elementary particles ay maliliit at one-dimensional na mga string at ang pag-vibrate ng mga ito ang bumubuo sa lahat ng bagay na nakikita natin. Ang kanilang interaksyon ay inilalarawan ng napakasalimuot na heometriya. Kahit ang mga biologo, kapag inaaral nila ang istruktura ng DNA, ay nakikita ang golden spiral doon. Samantala, ang mga crystallographer na nag-iimbestiga sa mga mineral ay natutuklasan sa mga lattice nito ang mga parehong platonic solids. Kaya pala, ang modernong agham, kahit hindi niya sinasadya, ay kinukumpirma ang sinasabi ng mga sinaunang pantas. Geometriya ang pinakapundasyon ng lahat. Ang pinagkaiba lang, hindi na natin ito tinatawag na divine design or plano ng Diyos, kundi batas ng pisika. Pero sa dulo, pareho lang ang ibig sabihin. O sige, napaka-interesante ng lahat ng ito. Pero paano ba natin magagamit itong kaalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay? Sa totoo lang, napakadali. Una, binabago nito ang paraan ng ating pagtingin sa mundo. Sa oras na mapansin mo na ang mga pattern na ito sa paligid mo, sa isang bulaklak, sa mga ulap, maging sa arkitektura, sisimulan mong makita ang mundo hindi bilang isang magulong koleksyon ng mga bagay, kundi bilang isang nagkakaisa, magkakaugnay at harmonyosong sistema. Ito mismo ay isa ng napakalakas na espiritual na gawain. Pangalawa, maaari mong gamitin ang mga simbolo ng sacred geometry para sa meditasyon. Ang pagtuon sa flower of life, bulaklak ng buhay, or Metatron's cube, kubo ni Metatron, ay nakakatulong para mapakalma ang isip at maiayon ang sarili sa mga malikhaing enerhiya. Pangatlo, ang mga prinsipyong ito ay magagamit mo sa pagiging malikhain, sa pagdidisenyo o kahit sa pagpaplano ng iyong hardin upang makagawa ng mas balance at mas kaaya-ayang espasyo. Ang pagkakaroon ng kamalayan na ikaw mismo ay binubuo ng mga universal na geometric pattern na ito ay makakapagbigay sa iyo ng malalim na pakiramdam ng pagkakaisa sa universo at ng iyong tiyak na lugar dito. Dito na tayo sa sentro ng katanungang naghahati sa mga siyentista at mga mistiko. Ang lahat ba ng kamanghamanghang heometriya na ito na laganap sa universo ay resulta lamang ng hindi nagbabagong batas ng matematika at pisika? Posible bang ang mga forma ng buhay at mga bagay na walang buhay ay walang ibang paraan para umiral dahil ito ang pinaka-epektibong paraan ng pag-oorganisa ng enerhiya ng materya? Ang snowflake ay may 6 na sulok dahil sa istruktura ng molekula ng tubig. At ang kabibe ay lumalaki ng pa-spiral dahil ito ang pinakamainam. Ito ang pananaw ng siyensya. O sa kabilang banda, ito ba ay nagtuturo sa pagkakaroon ng isang mas mataas na kalooban, kamulatan, o kung gusto mo, ng Diyos na nagtanim ng mga prinsipyong ito sa kanyang nilikha, parang lagda ng isang pintor sa kanyang obra? Siguro, ang universo ay isang isip at ang sagradong heometriya ang wika nito. Walang iisang tiyak na sagot. At marahil, ang misteryong ito mismo ang pinagmumula ng kagandahan at pang-akit ng lahat. Kaya naman, naglakbay tayo mula sa simpleng bilog hanggang sa komplikadong fractals, mula sa mga turo ng sinaunang pilosopo hanggang sa mga tuklas ng makabagong agham.
Nakita natin na ang sagradong geometriya ay hindi lang basta koleksyon ng magagandang disenyo. Ito ay isang universal na wika na naglalarawan sa lahat ng bagay, mula sa istruktura ng ating DNA hanggang sa paggalaw ng mga kalawakan. Ito ang mga plano ng paglikha na nakatago sa harap mismo ng ating mga mata. Ang pinakamahalagang aral na ating matututunan na ito, ang universo ay hindi magulo. Sa likod ng tila kaguluhan ay may nakatagong malalim at hindi maabot na armonya at kaayusan. At ang pinakanakamamangha sa lahat, tayo ay hindi lang simpleng tagamasid ng geometriyang ito. Tayo mismo ang geometriyang ito. Bawat silula ng ating katawan, bawat ideya sa ating isip ay umaayon sa mga walang hanggang batas na ito. Tayo ang buhay at humihingang pagpapakita ng geometriya ng Diyos. Salamat sa panonood ninyo hanggang sa dulo. Kung napaisip kayo nito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel upang ipagpatuloy natin ang paggalugad sa pinakamalalim na misteryo ng ating mundo. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong simbolo ng sagradong geometriya ang pinakaumaantig sa inyo at bakit? O para sa inyo ba, ito ay magandang matematika lamang? Isulat ang inyong opinyon sa comment section. Gusto ko talaga itong mabasa.